Countrywide Development Fund o CDF ang naging tawag dito nung panahon ni Pangulong Cory Aquino. Naging kontrobersyal ang CDF dahil sa expose ni dating Congressman Romeo Candazo noong 1996. Umano'y may under-the-table na hatian sa kickback mula sa mga proyektong pinopondohan ng pork barrel noong mga panahong iyon. Kalaunan, napalitan ito ng tinawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 12th Congress taong 2001. Pero kamakailan, muling nabuhay ang usaping pork barrel. Matapos mabuko ang pagyaman umano ni Janet Lim Napoles dahil sa mga bogus projects kasabwat ang ilang mga legislators. At lalong tumindi ang usaping ito nang ilabas ng COA ang kanilang Special Audit Report mula 2007 hanggang 2009 noong isang linggo. Dito makikitang may halos 80 NGO, 10 na konektado kay Napoles, ang tila pinabora ng mga mambabatas at ng mga ahensya. Walang basihan at pawang kasinungalingan lamang. Ganyan inilarawan ng kampo ng negosyanteng si Janet Lim Napoles ang pagdawit sa kanya sa umano'y 10 billion peso pork barrel scam ng dating empleyadong si Ben Herluy. Ito ay isang simple, sophisticated multi-level extortion kay Janet Napoles. Ayon kay Luy, si Napoles ang utak sa bilyong-bilyong pisong racket ng pagpondo sa mga ghost project gamit ang Priority Development Assistance Fund o pork barrel ng mga mambabatas. Siya ay naging empleyado ni Lim Napoles at isa siya sa mga laging inuutusan para i-implement ang mga PDAF-funded projects. Umpisahan po natin sa sino si Miss Janet Napoles. Ako po ay anak ni Johnny Co. Lim at ang nanay ko ay si Magdalena Luy Lim. Pinanganak po ako dito sa Manila. Tapos nung namatay po ang daddy ko, lumipat po kami sa Mindanao. Tapos doon po kami lumaki. Paano naman po nagsimula yung inyong love story kay Mr. GB? 18 years old lang daw po kayo noon nung nagkita kayo. Paano po nangyari yun? Nagkakilala po kami, tapos nag-boyfriend kami. Sa kanila series, maiksi na lang. Parang officer and gentleman daw po yun nung nagkita kayo sa barko. Oo. Nagkilala po kami sa barko, siguro po nakita niya ako. Mapayat pa ako noon, siguro nagandahan siya. So, siguro kami po yung tinadhan ng isa't isa. So, nagkatuluyan po kami. Napangasawa ni Napoles ang dating major sa Marines na si Jaime Napoles. 4 ang kanilang anak. Ako isang negosyante habang ang asawa ko po yung nasa military noong that time. No? So, kahit po siya nasa military at ako, tinutulungan po akong maghanap buhay. Nagumpisa po kami sa simpleng hanap buhay lang hanggang sa sinuwerte po kami. Napag-aral po namin ang aming mga anak sa mga private school. So, nakatira po kami sa Ayala, Alabang. Nagumpisa po kami, unang house po namin sa Laguna. May negosyo rin daw sila sa ibang bansa. Ang asawa ko, since nasa military siya noon, may nakilala siya ng isang kaibigan namin na si Mr. Shaprula, na kinumbin siyang mag-invest sa Indonesia. 95, pumayag na kami mag-start ang negosyo namin doon. At ito yung nagko-continue hanggang ngayon? Opo. Opo. So, nag-umpisa rin po yung call ng asawa ko 1995. So, may document naman ho doon, pwedeng mapakita po sa inyo. Taliwas ito sa pahayag ng whistleblower na si Merlina Sunyas. As far as I know, 1990 yata yung sinabi nung partnership daw nila. Nag-start na daw. For a period of 15 years na nandun ako, walang transactions na naganap. Sa kanyang mga panayam sa media, halos ipangalandakan ni Janet Jenny Napoles ang kanilang marangyang buhay. May-ari raw sila ng isang coal mining company sa Indonesia noon pang 1995 at dito raw nila nakuha ang kanilang yaman. Pero hindi ganito ang Jenny Napoles na nakilala ni retired Colonel Ariel Querubin noong dekada 90. Parehong miyembro ng Philippine Marines si Querubin at ang asawa ni Napoles na si retired Major Jimmy Napoles. 1993 nang maging magkaibigan ng kanilang mga asawa, ninang si Napoles ng isa nilang anak. At nahikayat nitong mag-invest ang unang asawa ni Querubin sa isa sa kanyang mga negosyo. Alam naman namin lahat na supplier siya.
So meaning siguro, ang tingin ko, may kontrata sila, kulang sila ng puhunan. Nagbigay sila ng pera, binibigyan niya ng porsyento na 5%. Pero makalipas ang ilang buwan, isa-isa na raw tumalbog ang mga checking ibinigay ni Napoles. 1994, kinumpronta ng mga Kerubin si Napoles, pero naging mailap daw ito na labis ikinasama ng loob ng asawa ni Kerubin. Namatay ang asawa ni Kerubin isang araw matapos ang kanilang kumprontasyon. Stress-related. It was stress-related. It so happens so fast. Kung makita mo siya nung sa wake na, wala kang makikita na trace na naghirap ba or ano. Biglaan lang siya na namatay. Tanggap na ni Kerubin ang nangyari sa kanyang asawa, pero nanunumbalik ang sama ng loob sa tuwing maririnig si Napoles na ipinangangalandakan ng kanilang yaman. Kilala raw niya si Napoles noon pang dekada 90 at hindi raw ito mayaman. Imposible raw na may coal mining company ito noong 1995. So 1995, nakabili na sila ng minahan. And ang nagmamanage daw yung husband. So how can the husband manage a mining company na nasa active service pa siya noong time na yon? So mukhang padami ng padami yung mga inconsistencies. Birthday ngayon ni Mang Arturo, ama ng whistleblower na si Ben Harluy. Kaya ang mga kamag-anak nila mula Basilan nagpunta rito sa Zamboanga City. Bitbit nila mga lumang litrato ni Janet Lim Napoles na manirahan ang mga ito sa Basilan pagkamatay ng ama nila. Sabi ng mga kamag-anak ni Napoles, ilang taon tumira sa Maluso, Basilan ang 5 magkakapatid at kanilang ina. Nagtrabaho raw bilang tindera ang ina nilang si Magdalena Limluy. At nung nag-graduate daw si Napoles sa high school, bumalik sila ng Maynila. Habang nagpinapaaral silang magkakapatid, yung mama niya tumutulong sa tindahan, sari-sari store. Yan daw ang kwento ng buhay ni Napoles nung bata pa siya at hindi ang sinasabi niya ngayong may minana siya mula sa pagtitida ng karne ng baboy at baka ng ina, kaya nakapagpuhunan at yumaman. Sa pagkalam ko talaga, wala silang bakan, wala silang babuyan. Yan ang totoo. Dito sa amin, kasi alam mo naman, itong lugar namin, lugar ng mga Muslim ito. Ang hindi raw maintindihan ni Mang Arturo bakit pinipilit ni Napoles sa itawag ang pinagmulan niya. So masasabi natin na talagang meron namang ugat yung yaman ng pamilya Napoles dahil sa sarili ninyong pagsisikap. Opo. At mapapatunayan po naman namin yan, hindi po allegedly, totoo po yan. Talagang pwede po natin puntahan. Mahirap po kasi kung sabihin namin eh. Kaya inaanyayahan ko rin kahit kayo po na puntahan natin at interviewin niyo po yung mga tao, wag pong manggaling sa amin. So, masasabi natin na parang kayo po ba'y upper middle class? O nasa 10% tile ng mayayaman na Pilipino? O ano po? Ano po yung inyong pakiwari sa inyong... Para lang maklaro sa mga tao, kayo ba'y bonggang-bonggang mayaman? O medyo-medyo lang? O gano'n? Ano po? Tama lang po. Middle class. Tama lang. Opo. Tama pong makakain ng 3 times a day, mapag-aral yung mga anak. Sa 25th floor ng Discovery Center sa Ortigas, Pasig City, ang opisina ng JLN Corporation. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, rehistrado ang JLN Corporation noon pang 1999. Sa record ng SEC, maliban sa JLN, hindi bababa sa 10 kumpanya ng pamilya ang doon din nag-oopisina. Kung bibili ng espasyo sa lugar, aabot sa higit 120,000 pesos per square meter ang presyo nito kapag binili, ayon sa Real Estate Brokers Association o REBAP. Hindi bababa sa 4 na unit ang okupado ng mahigit 10 kumpanya ng pamilya Napoles. 170 square meters ang sukat ng pinakamaliit na unit sa gusali. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Discovery Center kung binili o nirerentahan lang ng JLN ang opisina. Ayon sa SEC noong 2004, halos 500,000 piso lang ang halaga ng JLN Corporation. Sa 2011 financial statement, mahigit 5.6 million pesos ang halaga ng JLN Corporation. 31 ang rehistradong kumpanya at foundation sa pangalan ng pamilya Napoles. 8 ang nagsumite ng Affidavit of Non-Operation o kawalan ng aktibidad noong 2012. 2 ang sarado na. Ang 6 sa 31, rehistradong non-profit organization o foundation. Ayon ito sa record ng SEC ngayong taon.
resulta yung investigasyon. Hintayin na lang po natin. Ang panganay na si Joe Christine Napoles, 5 ang hawak na posisyon sa iba't ibang kumpanya. Ang pangalawa nilang anak na si James Christopher Napoles, 11 ang posisyong hawak. Sa tala ng Land Transportation Office o LTO ngayong 2013, 8 sasakyan ang nasa pangalan ng mag-asawang Napoles. 5 rito ang hindi bababa sa 1 milyong piso ang halaga. Ang 2008 Porsche Cayenne V6 na nakarehistro kay Janet Napoles ay mahigit 6 na milyong piso ang halaga. Ito ang pinakamahal. Records have indicated that the wealthy clan owns several properties in the United States. Si Evangelist is in Irvine, California, where Reynold Lim is believed to own a $1 million home. With the alleged pork barrel scam dominating Philippine headlines, the attention is also now focusing into Orange County. Less than a mile away from the happiest place on earth, Disneyland, is the Anaheim Express Inn. The listed owner is Western Investment Corporation, which according to Anaheim Public Records, list Reynold Lim and James and Joe Christine Napoles as owners. The three are also attached to Western Ventures Management, whose mailing address is the same as the Anaheim Express Inn. The hotel's general manager refused to reveal who the owners were and said she worked at the hotel through a management company. She would not give the name of the management company. Western Investment Corporation purchased the hotel for $7 million in 2006, and it is currently valued at $7.4 million. Records also shows that in 2007, Reynold Lloyd Lim bought a $1.4 million home in the affluent Canyon View gated community in Irvine. The directory shows that an R. Lim does live in the compound, but the residence could not be reached when dialed. Number you have reached is not in service. This is a report. The same Lim Napoles linked companies are also connected to a commercial property in the Los Angeles County city of Covina. Western Ventures has owned the property since 2007 and it once housed the preschool. The property seems to be vacant as of now. Meanwhile, during an attempted visit to Jean Napoles' Ritz-Carlton condo, a male voice connected through the front desk's phone claimed she has not lived there for about 6 months. He would not elaborate if he knew Jean. Records indicate Jean is still the owner of the unit, while sources within the building say she has been spotted in the past few weeks. The unit was bought in 2011 for $1.2 million. Janet has defended her daughter, saying the success of the family's international businesses and not public funds have helped pay for Jean's extravagant condo and Porsche. Janet is believed to own at least 20 more properties and condominiums throughout the Philippines. Sa kasalukuyan, 70 million pesos ang allotted pork barrel sa bawat kongresista at 200 million naman sa bawat senador. Kadalasan ay nadadagdagan pa ang nakalaang pondos sa kanila. Mahabang proseso ang dinadaanan ng pag-aproba ng PDAF. Kailangan mag-request ng pondo at magpasa ng listahan ng mga proyekto ang mga mambabatas. Ipapasa ang request sa Senate Finance Committee o House Appropriations Committee. I-endorso ng chairman ng mga komite ang listahan sa Senate President o House Speaker. Dadaan ito sa pagsusuri ng Department of Budget and Management o DBM. Maglalabas ng pondo ang DBM sa implementing agency ng mambabatas sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order o SARO. Sa isang report sa Philippine Daily Inquirer, idinitali ng kapatid ni Ben-Hur na si Arthur ang modus ni Napoles. Una dito ang pagtatayo ng peking NGO na ipapangalan sa mga empleyado ni Napoles, pati ng yaya at driver. Bawat NGO may bank account kung saan idinideposito ang pera mula sa pork barrel. Madalas daw gawing front ni Napoles ang mga farm inputs na hiling daw ng mga mayor o gobernador para sa kanilang lugar. Ang mga makukumbinsing mababatas, aabisuhan ng implementing agency tulad ng Department of Agriculture na ilalaan nila ang bahagi ng kanilang pork sa proyekto. Sunod na makukumbinsi ni Napoles ang mayor o gobernador na i-release ang pondo sa isa sa mga peking NGO nito. Dito na raw paghahatiin sa pagitan ni Napoles ng mambabatas sa pinagkunan niya ng pondo at ng opisyal na Department of Agriculture ang pera. At para hindi pumiyok sa modus, papartehan din daw ni Napoles ang mayor o gobernador.
Pero kung minsan daw, walang kamalay-malay ang mayor o gobernador sa transaksyon. Inamin din ni Loy na madalas nilang ipeke ang pirma ng mga opisyal ng gobyerno ng NGO. Kung hindi man daw, gagamit sila ng isang tulay. Tulad na lang ng fashion designer na si Eddie Badeo na aminadong inalok ni Napoles ng porsyento kapalit ng pagkumbinsi sa mga kaibigan niyang mayor na pumirma sa ginagawang sulat ng kumpanya para sa DA. Ang in-offer niya sa akin to, kung may yung mga kilala mo mga mayors, puntahan mo, papirma mo itong mga papel na to, tapos para may commission something ako, ganun. Tsaka ko lang nalaman na may mga ghost delivery pala siya. Sinigundahan din ni Badeo ang pahayag ni Loy. Pero giit ng abogado ni Napoles, sinisiraan lang daw ni Badeo ang negosyante dahil may malaki siyang utang rito. Paulo Bejones, News 5. Isa raw ang Malampaya Gas Project sa Palawan ng Department of Agrarian Reform sa mga nakunan ng pondo ng negosyante si Janet Lim Napoles. Noong 2009, 900 million pesos umano na kubran niya mula sa pondo nito. Sa nasabing proyekto, magbibigay ng mga agricultural kits sa halos 100 munisipalidad sa bansa ang mga umano'y pekeng NGO ng JLN Group of Companies ni Napoles. Pero wala raw nakinabang dito. Ang dating tauhan ni Napoles sa si Ben Hurluy, hindi na raw masikmura ang gawain ito ng amo. Naging sobra talagang malampaya. Bakit? Zero? Kasi zero. Biktima ang mga mayors. So, mga farmers, finorge sila. Yung iba, hindi talaga sila. Kinumpirma ito ng isa pang dating empleyado ng JLN na si Merlina Sunas. 12 foundation o NGO daw itinatag ng JLN para sa Malampaya Fund. Ang mga ito tatanggap ng 900 million pesos mula sa DAR. Pero pagdating ng pondo sa mga foundation, idinediretso na raw ang pera sa personal bank account ni Napoles. Every foundation po ma'am, mayroon na yung mga municipalities, mga LGUs na po na under ng foundation na yan. So, ang pagkaano po ma'am talagang nakolekta po namin yung pera. Lahat ng pera na yan po ma'am, inirimit po namin kay Madam Jenny. Ang nagde-deposit nito, mga kasambahay, driver, mga kamag-anak at mga empleyado rin ng JLN na ginawa mga presidente ng 12 NGO. Nagulat at wala naman daw kaalam-alam ang mga alkaldeng idinadawit sa pagkubra naman umano ni Napoles sa mga pondo para sa agrikultura. Ayon sa nagsiwalat na fashion designer si Eddie Badeo, 44 na mayor mula sa Northern Luzon ang pinapirma sa isang sulat na ginawa ng JLN noong 2006. Nakasaad dito na hinihiling ng mga alkalde sa Department of Agriculture na bigyan sila ng tigli 5 milyong pisong halaga ng agricultural equipment na manggagaling sa JLN. Isa rito si Mayor Roderick Chongso ng San Miguel, Bulacan. Aminado siya sa naturang request, pero wala raw silang natanggap na tulong mula sa DA. Nagulat na lang ako doon sa dating no is nagmaterialize sa amin. Pero actually wala, hindi nagmaterialize. Dinaya nila lahat yung mga dokumento. Marami sa mga pumirmang mayor sa request ay hindi na nakupo ngayon, gaya ng sa Nueva Ecija. Pero kwento ng kasalukuyang alkalde. Wala kaming dinatna na anumang dokumento rito sa bahay pamahalan. Na siya kung pinagtataka, ultimo mga gamit, lahat kinukuha. Base sa dokumentong hawak ni Badeo, nasa 15 probinsyang sangkot sa agricultural fund scam. Pero hindi lang ito sa Northern Luzon. Meron din daw sa Southern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Napoles ang mga alegasyon. Mon Gualvez, News 5. So itong JLN Group of Companies, explain nyo nga. Kasi yung JLN, ang ano namin, nung di ba trading, pagkatapos bumibili kami halimbawa ng mga lote. Halimbawa yung lote, kung saan yung mura, tapos dinidevelop namin. Isa sa mga sikreto ng business namin halimbawa, yung building, itatayo pa lang. Siyempre, pre-selling, bibilhin na ng kumpanya namin yan para pag naging in na yon, mas priority po kami. Kaya nakakasakit po talaga pag may allegation na gano'n. Na kagaya dati, medyo kumita sa stock market din, di ba? Na marunong din kasing mag-play ng stock market. So medyo, oo, swerte lang ho. Medyo swerte lang ho kasi pinanganak sa Year of the Dragon. Gano'n? Naniniwala ba kayo ng mga yun? Oo. Malaking bagay sa inyo yung reliyon at yung pusoy at ano pa yung mga paniwala ninyong iba na nag-guide sa business ninyo? Basta may takot ka sa Diyos at malapit ka sa Kanya, hindi Kanya papabayaan.